muli ang na-schedule sa umagang ito? So sa umagang ito, sino po ba ang nag-expect? Meron ba kayong inaasahan sa Panginoon? Meron ba? Okay, so tutugunin niya ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. So, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral sa Book of Romans. Nung nakaraan, sinare sa atin ng ating Pastor Ayan ay patungkol doon sa chapter 7. Sabi nga doon ni Apostle Paul na sobrang struggle niya din. Kaya sinasabi niya nga, yung mga bagay na mabuti, hindi niya nagagawa. Ngunit yung kasalanan na hindi mabuti, yun ang nagagawa niya. Kaya nga sabi niya, hindi na ako yun, kundi yung makalaman. Yung makalaman, yun ang gumagawa na noon. Amen? Kaya sa umagang ito, ang isi-share ko po naman sa inyo ay patungkol naman po sa good news. Sa chapter 8, makikita po natin dyan ang good news. Amen? So pakilabas po yan. Pamumuhay ayon sa Espiritu. Sige, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami dahil dinako mo kami sa iyong banal na presensya. Lumalapit po kami sa iyong banal na presensya ng may pagpakumbaba at pasasalamat. Salamat sa pagkakataong may pangaral ang iyong salita, buhay, makapangyarihan at nagbabago ng puso. Panginoon, inihiling namin ang karunungan na nanggagaling sa iyo. Buksan niyo po ang aming isipan upang maunawaan ang katotohanan at ang aming puso upang buong pusong tanggapin ang mensahe ninyo ngayong umagang ito. Pagkaluban ninyo, kami, Panginoon, ng kalakasan, linaw, ng pag-iisip at tapang na magsalita lamang ng katotohanan ayon sa iyong kalooban. Huwag mong ayaang manaig ang sariling kaisipan, kundi ang iyong espiritu na siyang manguna at gumabay sa bawat salita. Samahan niyo po ako, alisin niyo po ang gugulo sa aming mga isip, gawin niyo kaming handa, tumanggap, sumunod ng andang magbago. Panginoon, naway ang iyong salita ay maging ilaw, gabay at lakas sa bawat isa sa amin. Gamitin ninyo po ako na magdala ng kaaliwan, pagtutuwid, pag-asa at muling pag-alab ng aming pananampalataya. Sa lahat ng ito, ikaw lamang ang may taas, maluwalhati at maparangalan. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, so sige po. So tandaan po natin, mag-start po tayo sa Roma chapter 8 verse 1 hanggang 17. Kasi sunod-sunod na po yan, mag-share na po yung mga iba nating preacher po patungkol pa dyan sa susunod na mga ano na to. Topic na ito po. So ang topic po ngayon ay pamumuhay ayon sa Espiritu. Life in the Spirit. Brothers and sisters, maraming tao ang naniniwala kay Jesus. Tama? Marami pong tao ay naniniwala kay Jesus, ngunit hindi lahat nararanasan ang tunay na kalayaan. May mga mananampalataya na laging may guilt. Laging natatalo ng kasalanan. Laging may takot sa puso. Alam nila na mahal sila ng Diyos, ngunit parang hindi naman nararanasan ang kapayapaan. Pero, ngayong umaga, sabihin mo, ngayong umaga. Dito sa chapter 8, mararanasan mo ang kapayapaan ng Diyos. Amen? Dito po sa chapter 8, ito isa sa pinakamakapangyarihan kabanata dito sa Bible. Pinakita nito kung ano ang tunay na buhay ng isang may Kristo. Mag-i-start po yan, ang buhay ng isang mananampalataya ay buhay na walang hatol. Sa chapter 8 verse 1, mamaya
ihimay-himayin po natin. Pangalawa po, buhay na pinamumunuan ng Espiritu Santo. Pangatlo, buhay na anak ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, dito sa chapter 8, 19, sabihin mo 19, beses na binabanggit ang salitang Espiritu. So, alam niyo po ba, pagka binabanggit, inuulit-ulit, mayroon po siyang ini-emphasize kung bakit napakahalaga. Isang beses nga lang ay na binanggit, sumunod binanggit pa uli, ito 19. Bilangin niyo po kung ang iyong translation ay King James Version, bilangin niyo po 19 po 'yan. Binilang ko na po 'yan. Okay, so sabi ng mga scholars, ito daw po ang Mount Everest of the New Testament. Mataas, di ba ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok? Amen? So, ibig sabihin, sa New Testament, ito ang pinakamataas na katuruan. So, kung gusto nating maintindihan ang tunay na Christian life, ito ang kabanata. Sabihin mo sa katabi mo, ito ang kabanatang pag-aralan natin ang gusto. Ang kabanatang ito, nagsisimula sa walang hatol at nagtatapos sa walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Susunod niya yan, si Brother Chris na ang magano, pero hanggang sa anak ng Diyos lang po ako. Okay, so, walang hatol sa mga nakay Kristo. Basahin po natin ang Roma chapter 8, verse 1 hanggang 4. Sabi po dyan, kaya ngayon, basa po tayo, kaya ngayon ay wala nang katulang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, na hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, sapagkat pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Verse 3 hanggang 4, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, palibasay mahina sa pamagitan ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pamagitan ng pagsugo ng kanyang sariling anak sa anyo ng laman na may pagkakahawig sa laman ng kasalanan, at dahil sa kasalanan ay inatulan niya ang kasulatan sa laman upang ang katwiran ng kautusan ay matupad sa atin na hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Amen? So, brothers and sisters, ang salitang walang hatol ay isang legal na termino. Nandito ba si Attorney Gal? Diba? Diba? Sa korte ito. Amen? Para itong hukuman kung saan ang hukum ay naglalabas ng desisyon. Ano ang desisyon? Hindi ka na guilty. Wala nang hatol eh. Yung lumalakad daw ayon sa laman. May mga Kristiyano pa bang lumalakad ayon sa laman? Mayroon. Kaya nga kahit na si Apostle Paul nag-struggle doon sa chapter 7. Kristiyano, pero makalaman. Amen? Pero yung lumalakad daw sa Espiritu, yun ang wala ng hatol. Ibig sabihin, hindi tayo nagkasala. Hindi tayo nagkasala. Ang ibig sabihin, ang parusa ay binayaran na ni Kristo.
Amen? So sabi nga sa pangalawang Korinto 5:21, kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, sabihin mo sa katabi mo, alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin. Itinuring siyang makasalanan upang sa pamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Sabihin mo sa katabi, matuwid ka na. Dapat hindi ka na makalaman. Amen? So, sa krus ang kasalanan natin inilagay kay Jesus upang ang katwiran niya ay mailagay sa atin. Kaya sa harapan ng Diyos, righteous. Righteous ka. Tayo, righteous. Matuwid. Bakit? Yung katwiran na yan, ni Jesus inilagay sa atin. Amen? So, isipin mo yung preso, pakilabas po. Isipin mo na lang ang isang preso na inatulan habang buhay na pagkakulong. Ayan o. Hello. Pagkatapos, siyempre, ang nakakulong, di ba, habang buhay, may pag-asa pa ba? Parang wala. Makakalabas pa ba ako dito? Habang buhay ang sentensya ko? Pero, isang araw, may dumating na balita. Sasabihin sa iyo, kung tayo po ang nakakulong doon, sasabihin po na mayroon nang umako. Kaya ikaw, malaya ka na. Ganito ang ginawa sa atin ni Jesus. Pinalaya tayo mula sa hatol ng kasalanan. Kaya brothers and sisters, pinalaya ka na. Ang kailangan mo lang lumabas. Amen? Kaya hindi natin pwede sabihin, mahina ako. Tao lang ako. Hindi po. May mga Kristiyanong pinalaya na, pero ayaw lumabas sa kulungan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? So yun ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesus. Malaya ka na. Sabihin mo sa katabi, malaya ka na. So, ang pag-iisip na pinumumunuan ng Espiritu. Basahin po natin ang Roma chapter 8, verse 5 hanggang 6. Sapagkat ang mga nabubuhay ayon sa laman ay nag-iisip ng mga bagay ng laman. Ngunit ang mga nabubuhay ayon sa Espiritu ay ng mga bagay ng Espiritu, sapagkat ang pag-iisip ng laman ng kamatayan, ngunit ang pag-iisip ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang pag-iisip ng laman ay pakikipag-away laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nang maari kaya ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. So tandaan po natin mga kapatid, ang laban ng buhay Kristiyano ay madalas nangyayari muna sa isip. Amen? Nagsisimula muna sa isip. Yan ang laban. Sabi nga ni Joyce Meyer, the battle is in the mind. Amen? So, ang direksyon ng buhay natin ay nakadepende sa kung saan nakatuon ang ating isip. Kaya ang isip ay laging galit, laging may inggit, laging kasalanan, makamundong pagnanasa. Brothers and sisters, ang buhay ay pupunta sa kamatayan.
Kaya iwaksi na po natin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Filipos chapter 4 verse 8, anumang bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, yun ang isipin ninyo. Kaya yung mga bagay na labas dito, iwaksi daw po natin. Marangal ba ang magpatawad? Yes. O yun ang isipin. Pag may nakagalit, patawarin. Amen? So ang isip natin, pakilabas po, ayan, dalawa. Ano nakikita nyo po? Flowers at saka dawag. Di ba? Dawag o dawag. Kahit ano, ganun na rin yun. Di ba? So, pag pinabayaan po natin, kasi ang isip po natin parang harden. Na pag pinabayaan, anong tutubo? Dawag. O yan. Pero, damo. Ayan. Pero pag inalagaan daw po natin, ano ang tutubo? Magagandang bulaklak. Amen? Yan po. Ganyan daw po ang ating isip. So, para din daw ano? Para din daw sasakyan. Sino dito may sasakyan? Kahit bisikleta, wala ba kayo? Mayroon naman siguro. Di ba? So, kahit bisikleta, di ba may manibela? Tama? O, di ba? Yung isip natin parang manibela. Kung saan natin tinutuon, doon papunta ang buhay po natin. Amen? Kaya kung pumunta ka dito, Makalaman, ang pupuntan mo? Kamatayan. Pero kung dito, sa Espiritu, buhay at kapayapaan. Anong ibig sabihin na mamuhay ayon sa Espiritu? Yung salita na naririnig natin, sabi sa John 6:63, the Word of God is Spirit. Kaya pag naririnig po natin yon, dapat isabuhay po natin. Kasi pag hindi po natin isinasabuhay, makalaman pa rin tayo. Sinabi na lang, magpatawad. Di ba sabi ng Bible, magpatawad. So pag hindi ka nagpapatawad, makalaman ka pa rin. Kahit Kristiyano ka pa, maraming Kristiyano hindi marunong magpatawad. Amen? Palakpakan mo ang Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos na isinasabuhay po natin, ang bunga ay kapayapaan. Pinapalakpakan yan ng Diyos. Bakit walang pumalakpak? Amen? So, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Sabihin mo sa katabi mo, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Sabi po sa Roma chapter 8 verse 11, ngunit kayo ay wala sa laman, kundi sa Espiritu. Brothers and sisters, tayo po hindi lang laman, kundi may Espiritu po tayo. So, kung tunay ngang ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo, nananahan ba ang banal na Espiritu sa atin? Nananahan ba ang banal na Espiritu po sa atin? Sabi diyan, ngunit kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kaya hindi lahat na sinasabing naniniwala ko kay Kristo ay nasa Kanya na. Hindi po. Yung mga
tunay lang talagang tinanggap si Kristo ang siyang sa Kanya. Amen? So, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, bagaman ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. At kung ang Espiritu niya na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, ang bumubuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay ay nagbibigay buhay din sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. So ang parehong Espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay nananahan sa bawat mananampalataya. Lahat nananampalataya kay Kristo, tinanggap niyang Panginoon at sariling tagapagligtas, nananahan ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Amen? Bagamat itong katawan nga, sabi nga, mamamatay, ngunit yung Espiritu na linagay o tinanggap natin, na born again ang ating Spirit, nananatiling buhay yan. Yan ang kaagad-agad na makakasama si Kristo na nasa langit ngayon. Kaya sabi ko kay Pastor Ray, malungkot, yes, pero masaya. Bakit? Ang iyong kapatid ay nasa piling na ng Panginoon. Di ba masaya? Biro mo, wala nang pagdurusa, wala nang sakit. Dito puro sakit. Pero sa Panginoon, wala nang sakit. Bakit ayaw mo kaagad pumunta doon? Reality. Kasi may mga mahal pa tayo sa buhay na gusto pa natin pagwagian. That's it. Amen? Pero kung titingnan po natin, mas masarap doon sa Panginoon. Amen? So, hindi tayo nag-iisa laban sa buhay na ito. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Mayroon ka bang laban sa buhay na ito? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang banal na Espiritu na nananahan sa puso mo, sa buhay mo. Amen? So, hindi natin pwedeng sabihin, tao lang ako, marupok. Hindi totoo yun. Kasi mas pinili mo, kung sa tukso, pinili mo pa rin na magpatukso. Pero kung pipiliin mong hindi magpatukso, kaya mo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo. Nandiyan ang banal na Espiritu. Sa pagpipili lang yan. Amen? Pag pinili mo yung makalaman, tandaan po natin, brothers and sisters, kamatayan. Kamatayang espiritual, malalayo ka sa Diyos. Kamatayang material, walang pagpapala, palaging kapos. Pero kung pipiliin mo yung spiritual, buhay na sagana at kasiya-siya. Amen? Gusto ko lang isigway. Alam niyo po ba, kilala niyo naman ako, di ba? Sino nakakilala sa akin? Halos lahat siguro na, pero konti na lang siguro. Kung saan kami nang galing. Dati, nanlilimos kami. Kaya kinikwento ng aking anak, beggar pala kayo, Papa. Hindi naman, mahirap lang, pero hindi beggar. Diba? Alam mo, yan ang reality. Yan ang totoo. Bakit? Dahil sa Panginoong Jesus. Nakakita mo, malusog. Nakakita mo naman ang aking asawa, malusog. Mga anak ko malusog. Pati manuguan ko malusog. Apo ko malusog. Diba? Bless. Amen? Dati,
nakikiusap, utangin mo naman ako ng pangsaing. Wala na eh. Pautang naman ng tuyo, pautang naman ng ano. Pero praise the Lord, ngayon, dati kilo-kilo, ngayon sako na. Pinapalakpakan niya ng because mas pinipili ko yung maka-spiritual. Kung nagpatuloy ako doon, siguro ko wala na ako. Kasi yung dating mga katropa, wala na. Naroon na sa ilalim ng lupa, yung kaganon-ganon. Yes, totoo po yan. Dahil galing ako doon. Kaya pinili ko yung mga spiritual kaysa doon sa makalam. Kasi yun ang buhay eh. Pagka nabakante, tara, sige. Oh. Yan, malusog. Bakit? Pinili kong lumaya doon sa pagka-lulong sa ganon. Amen? So pinapalakpakan ng Panginoong Hesus dyan. Amen? So, sabi nga, totoo, mahina ang laman. Kaya pinapaalala sa atin, nariyan ang banal na Espiritu para lumakad tayo. Ayon sa kanyang plano. Kaya nga sa kanta natin, napakaganda. Amen? Spirit, lead me. Kinakausap ka ng Panginoon. Dati yung gusto mo, ito yung masusunod yung gusto mo. Pero tandaan mo, brothers and sisters, piliin mo yung gusto ng Diyos na lakaran mo. Amen? So, minsan sasabihin sa atin ng, wag na dyan. Tandaan, pandaraya yan po ni Satanas sa mga Kristiyan. Kasi dinadaya na lang po tayo. Si Satanas po at ang kanyang mga kampon, wala ng kapangyarihan sa atin yan. So ang gagawin lang yan, ilalagay lang sa ating isip, hindi mo kaya yan, mahina ka eh. Pero tandaan natin, kaya nga po ang ating banal na Espiritu kumukurot-kurot sa ating puso. Anak, wag yan. Dito, piliin mo. Maglingkod ka. Sumunod ka sa gusto ko. Amen. Alam mo kung sinunod ko noon yon, yung pandaraya ni Satanas, wala ako sa harapan nyo. Amen. Totoo po yan. Ang ganda ng offer eh. Dito ka na lang, wag ka nang umuwi. Ang sarap dito. Anong masarap? Pandaraya yon. Mas masarap ang naglilingkod sa Panginoon. Yes. Kaya pinili ko maglingkod. Amen? Mas pinili ko yung buhay na papunta sa mapayapa at siyempre yung Panginoon. Amen? So, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa loob natin. Sabihin mo sa katabi mo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sayo. Nasa sayo. Di ba sabi, faith comes by hearing and by hearing of the word. Kaya, sabihin mo, kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos nasa sayo na. Lahat ba tayo na kay Kristo? Taas ang kamay ng lahat na kay Kristo. Oo, nasa sayo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? May duda pa ba? Wala na dapat. Amen? So sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang Espiritu Santo. Oh, sabi ni Jesus, huwag muna kayong aalis diyan kasi pagbaba ng banal na Espiritu, may power kayo to testify. Amen? Kaya nga si Apostle Pedro, isang preaching lang, ilan? 3,000. Dahil kapangyarihan ng Holy Spirit yun na mag-convict.
Hindi si Apostle Pedro ang nag-convict, yung Holy Spirit. Parang katulad niyang kinukonvict din kayo, di ba? Ewan ko lang kung hindi kayo kinukonvict. Amen? Kasi nais ng banal na Espiritu na lumakad tayo sa Kanya, hindi doon sa sarili natin. Dati, ito ang gusto ko, self-centered. Makalaman din ang self-centered. Yung gusto ko, hindi po dapat yung gusto ng Diyos. Ano yung gusto ng Diyos? Anong inuutos ng Diyos? Go. Preach the good news. Nagpipreach ba tayo? Hindi. Ibig sabihin, hindi ka lumalakad ayon sa Espiritu. Kanino naman ako magpipreach? May kapatid ka? May anak ka? May tatay ka? Yun po. And make disciple. Amen? Alam niyo po ba, dati, mayayain ako. Hindi ako makaharap sa tao. Kasi yung tinatawag na, iniisip ko palagi, mababa lang ako. Wala naman akong pinag-aralan. Inferiority complex. Ganun. Pero kita nyo, kahit wala nang hiya ako. Walang hiya ako magpahayag. Bakit ang pinapayag ko ay si Kristo? Ano sabi ni Apostle Paul sa Roma chapter 1 verse 16? I am not ashamed to the gospel. It is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya pag hindi kayo naniniwala sa nagpipreach ng gospel, walang kapangyarihan si Kristo sa inyo. Kasi to those who believe eh. Naniniwala ba kayo sa mga pastor nyo? Sa mga leader nyo? Magkakaroon ng kapangyarihan. Dahil naniwala kayo. Amen? So, brothers and sisters, para lang yan ang Holy Spirit, yan ang source natin. Para lang yan yung, halimbawa, di ba pag nag-brown out, ay walang kuryente. Mali, hindi po yun. Walang power. Nariyan ang kuryente. Wala lang power. Kaya ganun din ang Kristiyano na hindi nakakabit sa Holy Spirit, walang power. Kakita mo yung nakakonect sa Holy Spirit, walang pagod, walang sige, preach ng preach. Bakit? Yun ang binigay sa atin ng Holy Spirit para i-testify si Jesus. Pinapalakpakan dyan si Jesus. Palakpak nga lang, tinitipid nyo pa. Diba? Hallelujah. So, ang Espiritu, ang power source natin. Yan ang source ng buhay Kristiyano. Kaya wala nang talunan na Kristiyano. Walang Kristiyano na, kapatid, pinapaalala ko sa inyo, may power ka. Exercise mo yung power na yan. Manampalataya kay Kristo. Isabuhay ang salita niya. Yan ang nais ng lakaran natin. Isabuhay. Ilang taong ka na dyan nakaupo? Amen? Kaya aandapan, madilim, walang kuryente, ay walang power. Ay may solar ngayon.
solar. Holy Spirit. Meron yan. Available. Kaya pagka mahina ka, mag-connect ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, ano ba ang sasabihin ko? Holy Spirit, guide mo ko. Holy Spirit, saan ba ako pupunta? Maraming beses ko na yan nararanasan. Yeah. Holy Spirit, sino ba ang pupuntahan ko ngayon? Biglang, tsuk! Eksakto. Amen? Yun po. Lead ng Holy Spirit yun. Hindi natin tinatanong kasi ang Holy Spirit eh. Kasi gusto natin yung sarili nating kakayanan. No! Kahit anong galing mo, kung wala ang Holy Spirit, walang power. Amen? Kahit na magsisigaw ka dyan, mag-ano muna. Wala. Sabihin mo, wale. Amen? So, sabi po dyan sa Roma chapter 8, verse 14 hanggang 15, sabi dyan, sapagkat ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Tinanggap mo sa Kristo? Yes, iyan po. Sabi po sa John 1:12, but as many who receive Him, He gave the right to become children of God. So anak ka ng Diyos. Yun ang truth. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya lahat ng tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, anak ka siya ng Diyos. Hindi niyo tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin upang matakot, kundi tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkup nasa pamamagitan niya ay tumatawag tayo ng Abba Father o Abba Ama. Ang espiritu rin na nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen. Tagapagmana. Amen. Sa akin, walang mamanay ng aking anak na lupa. Wala akong lupa. Pero may minamana sila sa akin. Pinakamahalaga. Bakit? Nakita nila yung buhay na nasa Panginoon, spiritual. Iyon ang mana. Namamanahin nila na ang papa nila lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang iiwan ko dyan. Kahit sa apo ko yan. Kahit na yung ating pastor, mga pastora. Amen? Pero kung may lupa, may pera, yung mana. Hindi masama yun. Amen? Na nakita nila ang tatay nila nagbago. Yun din ang gagawin nila sa kanilang mga anak. Amen? So kasi, tayo, sabi nga, di man tayo mga biological na pero itinuring pa rin tayo. Kaya inadapt niya tayo sa kanyang pamilya dahil kay Kristo. Amen? Kaya hindi lang tayo pinatawad ng Diyos, tinanggap niya tayo ng kanyang pamilya. Kaya tayo pamilya. Alam niyo po ba sa kulturang Romano, ang isang ampon kung ano ang tatanggapin ng mana na kanyang biological na anak, ganun din ang ampon. So ang salitang Aba ay parang pagtawag ng isang bata sa kanyang tatay na Papa, Daddy. Yan po. May ibig sabihin, may relasyon, may malalim na relasyon. Ganyan po ang ginawa sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan po. Ano ang mamanahin natin? Yung kung anong mag-aari ng Diyos. Mamanahin natin kasi anak niya rin tayo. Amen? So,
Kapag ang isang bata inampun ng isang pamilya, hindi na siya outsider. Siya ay bagong pangalan. Kaya nga may bagong pangalan tayo. Anong pangalan natin? Cristiano. Yan ang bagong pangalan natin. So, ano pa? May bagong tahanan. Anong bagong tahanan natin? Mansyon. Nasa langit. Inahanda ng ating Panginoon. Di ba sabi, mauuna ko sa inyo at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Pag nagawa na yung matitirhan, babalik ako. So, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin mayroong tahanan sa langit. Maaaring di pa nagagawa, pero ginagawa na. O bakit hindi pa bumabalik ang ating Panginoon? Kasi ibig sabihin, amen? So hindi naman masama magpaganda ng bahay dito, pero tandaan po natin, ang pagandahin natin yung relasyon natin sa Diyos dahil yan ang mahalaga. Totoo po yun. Amen? Kaya ako, hindi ko na pinapipinturan yung bahay. Binaba lang naman eh. So anong inaayos ko? Yung relasyon. Yes, hindi ko sinasabing may mga bagay pa rin na inaayos ang Diyos. Yes, sige lang, paubog lang. Amen? Kasi hindi naman tayo perpekto pa. Pero may Diyos tayong perpekto na pineperpekto tayo. Amen? So may bago kang mana. Anong mana? Buhay na walang hanggan. Kasama yan. Amen? So, ganito rin ang ginawa sa atin ng Diyos. Brothers and sisters, gusto ko lang i-share itong bilang mga anak ng Diyos. Sabi niya, kapon. Sabi ko, gagawin kong illustration. Pahingi naman ng kaunting tulong. Sa tagal-tagal ng panahon, hindi yun humingi ng tulong sa akin. Bahala na kayong magula kung sino. 5 ang anak ko. Oh, yan. Siguro, hindi naman siguro si Abraham kasi hindi naman. Si Isaac, lalong hindi. Diba? Pingi naman. Sabi ko, kahit barya lang. Barya lang. So, tinawagan ko. Sa text lang siya. Tinawagan ko. Magkano? Sabi niya, hindi naman, magkano? Barya lang, yung gusto lang. Gusto mo 50? Totoo po yan. Binibiro ko. Ano, may Gcash ka? So, hindi barya ang binigay ko sa kanya. Buo. Yes. Ganun na ganun po ang Ama natin na nasa langit. Sabi po ni David, 37 verse 25, wala dyan yan. Bata pa ako, matanda na ako ngayon, wala akong nakitang matuwid na nanlilimos ng kanyang bread. Diba? So bata siya, matanda na, pero wala daw siyang nakitang matuwid, lumalakad sa katwiran, lumalakad sa espiritu na manlilimos parang makain. Amen? So ganyan na ganyan kami noon. O, di ba? Bata pa ako noon. Ngayon, puti ng buhok, matanda na. Kaya pinapakita sa atin talaga ng Diyos na pagka tayo sumunod sa Kanya, hindi ka pababayaan, hindi ka maghihirap, hindi ka mananatiling nangungutang, palalayain ka dyan. Yes. Totoo po yan. So, alam mo, nagulat ako, bakit? Ang tagal na itong anak ko na ito, pero hindi umingi ng tulong, pero ngayon, ibig sabihin, hindi niya na nakayanan ang hirap. Ganyan na ganyan tayo sa Diyos, na minsan lumalapit
lang tayo sa Diyos pagka malala na. Pero pag kaya pa, pagka okay lang, ako gagawa ng paraan. Hindi po ang nais ng Ama natin ay lumapit tayo sa Kanya. Kung ako nga biological na walang kakayanan, pero yung puso ko parang kinukurot-kurot, how much more yung tatay natin nasa langit? Totoo po yun. Sobrang na yung puso ko. Miro mo, barya lang daw. So, kapatid, alam mo ang Diyos po natin, hindi lang barya-barya ang kayang ibigay sa atin. Kung ako nga lalo na siguro kung si Pastor Ray, Pastora, sa kanyang mga anak. Di ba? Kung ako nga kinukurot-kurot yung puso ko, lalo si Pastor Orley. Sa kanyang mga anak. Di ba pag gumingi ang ating mga anak, di ba? Siguro, lalo na si Busing, lalo si Pastora, sa kanyang mga anak. Amen? Kasi yun ang naramdaman ko bilang ama. Kasi sa nanay lang sila palagi lumalapit kasi alam nila wala si Papa. Hindi nila alam na galing din kay Papa. Pinapalakpakan ng Panginoon dyan. Yes. Kasi akala nila wala si Papa nga. Amen? Pero nagdirekta na siya, kaya nasasaktan. Umano ba yung puso ko doon? So, siguro, di na talaga nila natagalan. Amen? Kaya ganito ang ginawa sa atin ng Diyos. Ganun ang pakiramdam ng Diyos sa atin. Ang Ama natin nasa langit. Na kahit na minsan na palagi tayong lumalayo sa Kanya, pagka tayo'y lumapit sa Kanya, umingi ng tulong, hindi niya tayo paghihindian. Napaghindian ko ba yon? Alam niyo po ba kung anong binigay ko sa Kanya? Yung natipid ko sa kuryente. Hindi, wala pa. Parating pa lang. Yes po. Kasi, alam mo po ba kung bakit na ko yon? Dahil, ini-expect ko na malaki yung babayaran ko ngayon kasi panay aircon, ang init kasi. Pero, alam mo po ba, mababa yung bill. Kaya yung noon, anak ko, sige ito, GCash na, ito na. Kaya sabi ko sa asawa ko, ito yung anak natin. Sabi niya, si Lord naman ang magbabalik niyan sa'yo. Kita mo, alam niya na. Totoo po. Kaya brothers and sisters, magtiwala tayo sa Diyos. Tumawag tayo sa ating Amang nasa langit. Amen? So, wag nating tatawagan pagka talagang hirap na tayo. Kahit hindi pa. Palagi tayong umingi ng gabay. Palagi tayo, ano ba talaga, Lord, ang gagawin ko? Kasi, yun ay, dumedepende tayo sa Kanya at nananampalataya tayo sa Kanya. Faith. Amen? So, parang wala nang siguro yung anak ko na yun, si Papa na lang. Amen? So, brothers and sisters, in conclusion, gusto nyo pa ba? Sasarado ko na. So, ang buhay sa Espiritu ay may apat na katotohanan. Wala nang hatol kay Kristo, may bagong pag-iisip, may kapangyarihan ng Espiritu Santo, at may bagong pagkailanlan bilang anak ng Diyos. Ito ang tunay na buhay Kristiyano. Amen? So, brothers and worship team, pwede po ba? Brothers and sisters, may natutunan ba tayo? Kahit maalala lang nyo, yung aking mga illustration, baunin natin yon. Amen. At higit sa lahat, yung kanyang salita
ang ating pagbulay-bulayan. Basahin po natin ang buong chapter 8. Makikita po natin dyan kung ano ang buhay Kristiyano. Nandiyan dyan lahat. Sa chapter 8 lang yan. Kasi sabi ko nga, Mount Everest eh. Makita nyo, totoo po. May pag-asa po tayo na sa susunod may pag-asa po sa suffering. Di ba? May suffering po. Ang buhay Kristiyano hindi lang po yung may suffering, magsasuffer ka talaga. Amen? So ang challenge po sa atin ngayon, lahat tayo ang challenge. Kung ikaw ito, palaging may guilt pa rin. Tayo po tayo. Kung palaging may guilt, ang tagal na, ayaw pang bitaw-bitawan, inaalala mo pa rin yung mga ginagawa mong kapalpakan. Guilt pa rin, guilt. Kung ikaw ito, palaging natatalo ng kasalanan, kung ikaw ito, hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa umagang ito, nag-aanyaya ang Panginoon. Lumapit ka kay Kristo. Suko mo. Sabihin mo to, Panginoong Jesus, nais ko mamuhay sa iyong Espiritu. Tulungan mo po ako. Isinusuko ko ang lahat. Linisin mo ako. Patawarin mo po ako. Kung ako ay nananahan sa sarili ko. Sa umagang ito, tulungan mo ako na lumakad ayon sa Espiritu. Ama, naming Diyos, salamat po sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin kay Kristo. Tulungan mo kami mamuhay ayon sa iyong Espiritu araw-araw. Punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa pangalan ng Panginoong Jesus.